Kamusta mga ka-Gym 5? Welcome na naman sa ating panibagong usapan ngayong araw. Ayan na, sunod-sunod na ito. Ngayong bago lang, kanina lang, nag-file na naman ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, mga kabayan Black. So kahapon, ano ba yan? Diba? Yes, kahapon. Nakapag-file na ang Magdalo, nakapag-file na ang mamamayang liberal at iba pang grupo na kung saan ay nagpahayag na. Nagpaabot ng pahayag si former Senator Laila de Lima at meron ng mga press conference na nagaganap. Ngayon, ang Makabayan Black, ito na, no? Nagpaabot na rin ng kanilang pag-file ng tinatawag nating impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang magiging implikasyon dito, guys? Ano kaya ang magiging epekto dito? Aabangan natin kasi nagsasabi yung iba. Merong mga nagsasabi na hindi maganda ang epekto nito kapag mangyayari ang mga ganito. Anyways, formal lang naman na merong mga ganito kung sakali, no? Lalong-lalo na napag tantaw ng kampo ng mga Duterte na itong lahat ng ito ay merong kaugnayan sa politika. You know? So, tingnan na lang natin kung anong magiging reaksyon at ano ang magiging kahantungan nito. Ito, pakinggan natin. Merong abogado sila, itong si Attorney Colmenares, ang sa nagawang kasi ano ito kaganina, no? Courtesy of ABS-CBN kaganina, nagka-live guys. So kanina nakapag-live sila at ito po yung nilalaman ng usapin na sinasabi natin, no? Mga kaibigan. Colmenares will go through yung tatlong issues related sa betrayal of public trust. Maraming salamat, Nato. Betrayal of public trust, one ground, mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay, at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. Tatlong acts lang constitutes betrayal of public trust. The first is respondent Duterte betrayed public trust by her gross abuse of discretionary powers over 612 million in confidential funds from December 2022 until the third quarter of 2023. Yung pangalawang act constituting betrayal of public trust is respondent Duterte betrayed public trust by her gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process by 1. Ordering subordinates to prepare implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidation reports and falsified documents. And 2. To submit the same to the Commission on Audit to support the questionable use of confidential funds that is not in accordance with laws and regulation, causing great injury to the government and the taxpayers. Number 3, pangatlong act constituting betrayal of public trust, respondent Duterte betrayed public trust by her dereliction of official duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries in aid of legislation. So yung tatlong acts lang yon, ang tingin namin at least nakafocus sa isang issue, confidential funds, at isang ground, betrayal of public trust. Alright, thank you, Neri. Now, can we get short reactions then from the members of the House? Yung tatlong nandito, bakit nila i-endorso? Si Raul ito, guys, si Raul. Go ahead. Thank you, Larry, Representative Franz Castro, No. Teachers Party List. Hindi pala. Mukhang kasunod dito. natin talaga, ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan is composed of 75 na mga persons, si Congrats Castro ito, guys. organizations. Dahil nakita naman natin talaga yung sa mga hearings, Ito ay talaga naman madadagdagan pa kaya ito? Merong isi-decide na tanong ang media dito, bakit nakatuon sila sa betrayal of public trust at bakit
hindi na lang diretsuhin yung tinatawag na graft and corruption, no? Kasi involving millions of money ang nakataya dito. Sinagot naman, no, na pasok na doon, ha? Iwan ko lang kung ano magiging resulta dito, guys. So, syempre, ito ay ano ito, no, pakikinggan ito sa kailangang dinggin din ito, lalo na baka pagdating sa Senado hindi natin alam kung ito ba ay magiging ano ba ito, guys, magiging successful ba ito pagdating ng panahon. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na final. Ito file isa. ng nasa 75 na mga complainants, lalo na 1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders. Nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice presidente pala ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos tapos ilalagay sa malalaking mga bag tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting vice president, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit na pilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malago tayong i-endorso itong impeachment complaint. Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga yan ay pagdidipatihan pa yan pagdating, guys, sa pagdinig, no? Titingnan na lang natin. Abangan natin kung wala na bang kasunod nito. Okay? Talaga naman, oo. Kung pakikinggan mo nga naman yung mga investigasyon, talagang makikita mo talaga, no? Klaro pa sa sinag ng araw. Maliwanag pa sa sinag ng buwan at araw. Kung saan napupunta ang pera na hinahanap ngayon. Pero, ayun, no, hindi pa naman daw tapos ang Office of the Vice President, no? Sa sa kanilang trabaho para ma-report kung nasaan nga napunta. Yung sinasabing si Mary Grace Piatos, sinabi na dyan sa investigasyon na wala daw eh. Saan kaya yon? Tao kaya yon? O baka mali ang spelling or ano ba? Ang PEC naman hindi naman 100% na sinabing wala talaga. Baka malay natin sa record nila wala, pero yung pagtitrace kailangan malaman kung sino talaga yung kung meron talaga at di lang nahagip, pare namang makita yan, di ba? Pag si-search kung sino yung pangalan ng magulang, di ba? Andyan yan eh. Kailan ikinasal, saan ikinasal, lahat ng mga remedies kayang gawin yan ng para lang maging ito, no? Para makilala kung ano yung pagkakilanlan talaga nito Mary Grace Piatos. At saka meron pang isa, no? Kaya guys, alam naman natin na merong mga investigasyon na ginagawa ngayon. Ipaubayan na lang natin sa kanila. Ang ating lang hangad dito, yung ating mga taong bayan na laging sinasabi, laging magagamit, no? Nitong mga ito, laging sasabihin taong bayan, sa kabilang grupo naman taong bayan, yung kay Senator Bato de la Rosa, taong bayan, galit na daw yung taong bayan sa ginagawa. Hindi nga masagot pa.
Ito pag nasagot ito ni BP Sara ng Office of the Vice President, kasi hindi lang naman ito personal sa kanya, meron siya mga staff, meron siya opisina. Pag ito ay maging kumpleto at mailahad-lahat, masagot ang lahat ng katanungan, diyan talaga makikita ang hinahanap kung ano talaga ang reaksyon ng taong bayan. Yan. Di ba? Kasi hindi maganda sa isang tao na aakusahan mo. Lalong-lalo na kung totoo naman ang ginagawa nito. Pero sa ngayon kasi, di ba? Ang tao ay talagang nakikinig pa. Tumitimbang pa ang tao ngayon kasi yung mga report na nagaganap dyan sa Kamara, sa Kongreso, yung investigasyon dyan, lalong-lalo na sa Quadcom, mukhang dihado, no? Ang Office of the Vice President. Kaya nga ito, ngayon, nagpaabot na ng pag-file ng impeachment laban sa kanya. At alam natin na mayroon pang iba. No? Ang PNP nag-file, gawa nung, in relation din doon, gawa lang nung may kaugnayan doon kay Atty. Lopez. No nangyari sa kanya nung idinulog ito sa hospital. Abangan natin nung atin lang dito, makikinig at i-observe natin ng takbo ng investigasyon. Sana naman ay walang personalan ito. Sana naman ay walang political color ito. Sana naman ay walang matatawag nating malisya ang lahat ng ito. Kundi purely in aid of legislation, para sa taong bayan. Yung mga complaint ngayon, yung mga kung anumang mayroong na isampa ay para sa taong bayan, para maprotektahan at mabago yung batas na aakay na sinasabi nating confidential fund na yan sa kahit anong department ng gobyerno, sa kahit kaninong personalidad ng gobyerno, kanino mang politiko. Sana naman ito nagkakaroon ng daan para mabago yan. Kung hanggat maaaring tanggalin nyo na yan kasi nagpapagulo yan. Di ba? Umabot sa ganito. Igusto sabihin natin na ito lang naman ang issue. Bakit? Tama, kung may punto naman din yung iba, bakit di nyo imbestigahan lahat? Sana naman ay maging umabot doon ang investigasyon. Hindi lang dito sa Office of the Vice President, kundi hanggang mula doon sa opisina, kung mayroong confidential fund ang presidente down to dyan sa mga iba't ibang departamento ng gobyerno at personalidad, ay mabusisi din, no? Para maging patas, makita ng taong bayan na talaga namang walang sinisingle out ang lahat na ito. Pero ito, naiintindihan natin ito muna ang inuuna kasi mayroong panibago na namang budget na nabubuo. Di ba? Sa akin pagkakaintindi, lalong-lalo na sa Department of Education kasi naging sekretary ito si BP Sara doon. Nag-resign hanggang sa pumalit si Senator Sonny Angara. At yun na nga ang sinasabi natin. Ano man magiging reaksyon, ano man magiging resulta nito, sana naman ay hindi maapektuhan ang serbisyo at programa ng national government, ng Office of the Vice President, kung mayroon man programa na aayon para sa ayusan ng lahat. Okay? Lalabasan ang katotohanan at pamadali itong lumabas kasi eleksyon na. Sana mapadali ito, magkapag-decide ang taong bayan. No? Malapit na ang halalan. Maraming salamat hanggang sa muli po. Ito po ang G5 TV. Maraming salamat. At mabuhay ang buong Pilipinas.